Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid ko at mga kaibigan, atin pong mga kasama at taga-subaybay ng atin pong simpleng ministry, morning gem, morning devotional. Kami po ay umaasa na patuloy kayong iningatan ng ating mahal na Diyos. Happy midweek po sa inyong lahat at nawa kayo ay patuloy na nakakaranas ng kanyang kabutihan, nakakaranas ng pag-asa na mula sa Diyos at biyaya na nagmumula sa kanya pong banal na trono, mga kapatid ko. Sa umagang ito, katulad ng ating kaugalian, tayo po ay aawit ng ilang awit para sa Panginoon. Tayo po ay mananalangin at tayo rin po ay makikinig ng salita ng Diyos. Good morning and happy midweek kay Ate Ami Pabalan at ganoon din sa aming pinsan dyan sa Laguna, kay Mabel, good morning po, and belated happy birthday kay Sister Ami. Ganoon din kay Ninang Nori Talon, good morning po sa inyong lahat at happy midweek din po. Pagpalain nawa tayo ng ating mahal na Diyos. And for our first song, we'll be singing the song The Savior is Waiting. At happy midweek kay Sister Joelyn Masauring watching from Tubuan. Sa lahat po ng mga taga Tubuan, good morning po sa inyo.
lahat ng mga taga-Silang Distrito at lahat ng mga ka-morning gem natin dito sa Cavite, mga kapatid. Ayan, si Sister Lloyd Darillo, happy midweek din po. At Ninang Nori Talon, Ate Melogene Acosta, at si Ninang Hasmin Marquez. Ayan. So, kung nais nyo pong ibahagi ang pag-asa, ay inyo pong i-share ang atin pong mga pag-asang tinanggap mula sa atin pong Diyos. Ate Dulce, yan, Ate Dulce Angeles, good morning din po sa inyo at sa inyong buong family. Pagpalain kayong lahat ng ating mahal na Diyos. Para po sa ating pangalawang awit, awitin po natin ang awit na pinamagatang Seekers of Your Heart. Until we give you first place, until we let you begin to fill us with your spirit, renew us from within. Nothing matters, nothing's gained without your holy presence. Our lives are lived in vain. Lord, we want to know you. Live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Because your heart was broken, because you saw the need, because you give so freely, because of Calvary, we can now be called your own, completed creation, filled with you alone. Lord, we want to know you. Live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Lord, we want to know you. Live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. We're seekers of your heart. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pag-iingat at sa mga pagpapala na patuloy niyo pong binubuhos sa bawat isa sa amin. Salamat po na kami po inyong ginising sa umagang ito at binigyan ng pagkakataon na mulit nakapag-aral ng iyong banal na salita. Naway tulungan niyo po kami, paspusin niyo po nawa kami ng inyong Santong Espiritu upang aming maintindihan at maunawaan ang mga mensahe na gusto niyo pong iparating
para sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Ingatan niyo po ang bawat isa at tulungan kami sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagdidig ng aming panalangin at sa pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Yes, mayong buntag din po sa inyo dyan, Brother Jack Ladra, at sa lahat po ng mga Cebuano speaking na mga kapatiran at mga kahigalaan natin. Mayong buntag and imbag na aldaw sa lahat po ng mga marunong mag-Ilocano. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Ngayong umaga nais kong sabihin sa inyo, nais kong tanungin kayo, katulad po ng nasa atin pong title, mga kapatid ko, What's on your mind? Saan po natin yan nababasa? Ayan, pero bago tayo tuluyang magsimula, kung nais nyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid, ano po ang atin pong maiksing pag-aaral ngayong umaga. If you want them to be inspired by God's Word at makabahagi po tayo ng mga katotohanan, well, I would like to invite you to share now, mga kapatid ko, and that they will also understand, they will also have some inspiration from God mula po sa kanyang banal na salita. Saan natin laging nakikita yung mga salitang, What's on your mind? I was thinking about putting a title na Fixated, but when I opened, as I was about to type kung Fixated, mga kapatid ko, nakita ko po sa Facebook. Go to your Facebook, mga kapatid ko, and as you try to write something, sasabihin po ng Facebook sa'yo, what's on your mind? Para bang, ano ba ang nasa isip mo? Gawin mo. Ano ba ang nasa isip mo? Isulat mo dito. Ano ba ang nasa isip mo? Post mo dito. Pero mga kapatid ko, anything ay maaaring i-post ng mga tao sa kanila pong wall. Di po ba? Kaya may nakikita tayo mga post na nakakatawa, mga inilagay dyan ng may mga hugot dyan, mayroong mga sama ng loob, mayroong yung kanila pong galit ay ipinablik na at inilagay na po sa kanilang mga Facebook, ano po. So nais ko pong sabihin sa inyo, sa Biblia, bagaman hindi dinideny ng Biblia, mga kapatid ko, that at times people may entertain in their minds, ano po, ng mga bagay na hindi mainam. Minsan nakakaisip tayo ng mga bagay na hindi mainam. In fact, if we have to be honest, if somebody will ask us, what's on your mind at this very moment? Hindi ko alam kung ano talaga ang totoong maisasagot natin. Maybe we can say, ito po ang laman ng isip ko, ito po ang laman ng isip ko. Maybe ang mabanggit natin ay puro mabubuti, mga kapatid ko, but nevertheless, marahil hindi natin nababanggit yun pong mga doubts, mga fears, mga anxieties na mayroon tayo. Mga kapatid ko, ako po ay nag-iimbita sa inyo at nakikiusap na atin pong kung mayroon tayong nabasang mabuti, mayroon po tayong narinig na mabuti, kung yun ay atin pong mai-post, mga kapatid ko, sa ating mga, mai-write sa ating mga wall, mga kapatid ko, sa palagay ko yan po ay isa sa mga mabubuting gawin sa ating kapanahonan ngayon. Bakit? Ayon po sa pag-aaral, ayon po sa balita, napakarami pong nawawalan ng lakas ng loob. Many are actually discouraged. Marami po ang nanghihina ang kalooban. Marami po ang unti-unting nawawalan ng pag-asa dahil sa ating kalagayan. At maybe, only the Word of God can give them hope. You know what? You do not entertain things that are negatives, mga kapatid ko, sa atin pong mga kaisipan. Lalo na, huwag natin silang hayaan, yung mga negatibong kaisipan, huwag nating hayaan na manatili ng matagal sa atin pong mga puso at isip. So join me as I have to open my Bible in the book of Ephesians. Yeah?
Ephesians or Philippians? Yes, Philippians chapter 4. Alam nyo, kung inyong babasahin ang chapter 4 verse 8 and 9, which is actually yun yung mga talata natin pong titingnan mga kapatid ko. Ang sabi po dito sa New Living Translation, NIV has different translation mga kapatid ko. King James Version ay iba po din ang pagkasabi. And well, they are all the same, pero nais ko pong basahin itong sa New Living Translation because it carries, it emphasizes very practical meaning of the verse. Ang sabi po dito, and now, dear brothers and sisters, alam nyo, very specific. Brothers and sisters lang, mga lalaki at mga babae. Mga kapatid ko, mga kababaihan at mga kalalakihan. One final thing, bago po niya tapusin ang kanyang sulat mga kapatid ko. He is on the hortatory portion mga kapatid ko. Nasa bandang conclusion na po si Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. Ang sabi niya, one final thing. Ano itong one final thing? Ang sabi niya, fix your thoughts on what is true. Fix your thoughts on what is honorable. Fix your thoughts on what is right. What is pure, what is lovely, what is admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Now, nais kong basahin sa inyo tawag nito, NIV. Ang sabi po sa NIV, mga minamahal na mga kapatid ko, ay ganito. Let me hold my Bible. Ang sabi po dito ay, yes, ang sabi dito sa 8, finally, brothers and sisters. So, ang sabi niya, brothers and sisters. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Think about such things. At alam nyo mga minamahal na mga kapatid ko, nais kong sabihin sa inyo, the translation in NIV and maybe sa inyo pong mga Bible sa New King James Version and other translation are speaking the same. Think about such things. Pero mga kapatid ko, the word think ay it could mean mga kapatid ko na maaari mong isipin yun. Isipin mo ang mga bagay na ito. Di ba? Mayroon tayong sinasabi, huwag mo nang isipin ang mga bagay na yan. So it could be like thinking about it in a moment, thinking about it in a day, thinking about it in an hour, thinking about it in a week mga kapatid ko. Nevertheless, the Bible is telling us sa New Living Translation, and I think this is more practical that we have to think about too. Ang sabi niya, now dear brothers and sisters, one final thing, fix your thoughts. What does it mean? Fix your thoughts on what is true. Well, to illustrate the word fix mga kapatid ko, mayroon pong mga karpentero if it happened mga kapatid ko. And to those of you na gumagamit ng sasakyan, ayan. Very quickly, nais kong sabihin sa inyo, kapag kayo ay nagpa-vulcanize ng inyong gulong at ito ay kailangang tanggalin. Kung inyong nahalata, kapag ka ibinabalik yan ng mga nagbo-vulcanize, ay yung unang bolt ba yan? Yung unang bolt mga kapatid ko na kanila pong ilalagay doon po sa ating mga gulong. Yan po ay hindi pa higpit na higpit. Ilalagay muna nila, tapos ilalagay sa kabila, ilalagay sa kabila, ilalagay sa kabila, pero hindi pa yan mahigpit na mahigpit. Ang tao na nagbo-vulcanize ay kanya po yang magkakaroon po siya ng second round ng paghihigpit. Ang tawag noon ay fix. Kapag ka po ang mga karpentero ay gumagawa, kapag ka sinabing i-fix mo na yan, ibig sabihin, pang matagalan na yan, pang ano na yan, pang ano tawag yan? Pwede nang gamitin yan, hindi na yan temporary, yan ay pang
pang habang tumatagal. Nandyan na yan. Ang mga karpentero ay gumagawa din ng ganon. Maraming karpentero na because they want more some adjustments, ang unang side ay ipapako nila temporarily. Pero kapag sinabi nilang i-fix mo na yan, ibig sabihin, yan po ay talagang ipagdidiinan na yung pako na yun ay final na mga kapatid ko at hindi na po maaalis. What does it mean? Ang sabi niya, now dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Fix your thoughts on things that are excellent and worthy of praise. Alam niyo po ba na parang normal sa tao, mga kapatid ko, na ngayon ay nakakapag-isip ng mabuti, bukas ay parang wala sa tamang pag-iisip. Pero mga kapatid ko, na isang sabihin sa inyo, the invitation of the Bible is to fix our thoughts on what are admirable, what is right, what is pure, what is honest. Hindi ba? Mamaya babalikan natin yan. And another thing, mga kapatid ko, because as I have said, marami sa ating karanasan, hindi tayo fixated sa ating pag-iisip. Alam niyo yung term na fixated, mga kapatid ko? Mayroon po yung meaning. Psychologically, kapag sinabi mong ang tao ay fixated, mga kapatid ko, obsessed. Yun na lang lagi ang nasa isip niya. Siya na lang lagi ang nasa isip niya. Hindi ba? Fixated. A person who cannot simply move on. There was a friend of mine na tinanong siya kung nakalimutan niya na daw ba yung kanyang mga nakaraan. Specifically yung kanyang sweetheart nung nakaraan because he was already married. Ang sabi niya, ako ay nakapag-move on na. Pero yung mga fixated ay hindi talaga makapag-move on kaya hanggang ngayon wala pa rin asawa. Alam niyo yung may mga tao na sobrang nagmahal at naghiwalay. They are so fixated to that person to the point na hindi na sila mag-entertain ng ibang persons. Sometimes our minds are so obsessed, so attached. Hindi ba? 2 weeks ago, mayroong isang kapatid, ang sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, wala akong panahon para sa aking asawa dahil ang aking isip kapag gabi na ay laging nandoon na sa teleserye. Fixated, obsessed, attached, devoted. At ang ibang meaning ay captivated, fascinated. Pero mga kapatid ko, sabi ni Macmillan, sa Macmillan Dictionary, ito yung mga meaning ng fixated, mga kapatid ko. Obsessed, attached, devoted, captivated, fascinated, pero isang magandang meaning, single-minded. So, nung sinulat ito ni Apostle Paul, mga kapatid ko, ang ibig niya sabihin ay, we have to decide na tayo po ay mag-iisip lamang kung ano ang mabuti and fix our mind there. Na maging practice na ng ating isip. Na ang iisipin lamang ay mabuti. Ang iisipin ay yung tama. Ang iisipin ay yung kapuri-puri, mga kapatid ko. Ang iisipin ay praise-worthy. Ang iisipin ay yung mabuti. Hindi lamang sa sarili, kung hindi mabuti para sa kapwa. You see? Fixated, mga kapatid ko. Fix your eyes. Mayroong awit na nagsabing, turn your eyes upon Jesus. Kung ikaw, mga kapatid ko, ay hindi pa nakatingin kay Jesus, ang ibig sabihin ng awit ay turn your eyes upon Jesus. Kung lagi nating ibinabaling ang ating sarili, para maghanap ng sagot sa ating pong mga katanungan, solusyon sa ating mga problema, this time, the song says, turn your eyes upon Jesus. But the verse is not telling us to turn our eyes upon Jesus. Maybe some of us are already looking.
doing some glances of what God can do to us, He said, fix your eyes. Fix your eyes. Now, gusto mo sabihin sa inyo, kung ating mga atensyon ay pabaling-baling, dito minsan, doon minsan, ang word na fix, mga kapatid ko, ay atin na pong ayusin. One time, sabi ng anak ko, Dad, can you fix my bike? Why? It's not functioning well. Sabi niya, hindi nagpa-function ng maayos yung aking bisikleta, Dad. Kaya, kindly fix it. Yun ang sabi ng aming kuya. And so, I went and fixed the bike. At dahil hindi ko kaya, pinaayos ko po doon sa nag-aayos ng bisikleta. Nais mong sabihin sa inyo, kung ang atin po mga atensyon ay lagi pang iniimbitahan ng ibang mga bagay-bagay, mga kapatid ko, ng napakarami, problema, pagdadalawang isip, takot, ano pa ba? Sobrang abala, di ba? Sobrang pag-alaala, mga kapatid ko, sabi ng ating Panginoong Hesus, we have to ayusin natin. Sabi ng Biblia, ayusin natin yung ating mga paraan ng pag-iisip. That's another thing for fix, ayusin. And another definition of fix is atin na pong i-put permanently ang ating atensyon sa Panginoon. You will not be discouraged. You will have remedy for your discouragement. You will not live a hopeless life if you will fix your eyes on Jesus. You see? Because Paul is not only interested to ibaling natin ang ating mga pag-iisip sa kung ano ang mabuti, matuwid, admirable. He wants us to practice what is actually in our minds. Marami mga tao magaling mag-isip. Marami mga tao ang maaaring mag-post ng kung ano ang nasa puso at isip nila. And they can simply post it, they can simply write it, but many times, it is very hard to do it. Kaya meron tayong narinig, it is easier said than done. Ito ay napakadaling sabihin, mahirap gawin. Pero ano ang sabi ng talata, mga kapatid ko? And I want to invite you to turn your Bibles with me to the same book, at the same chapter, and yet the verse is not the same. Verse 9. Keep putting into practice all you learned and received from me. Everything you heard from me and saw me doing, then the God of peace will be with you. Hindi sapat na mabuti ang iyong iniisip. It should be translated sa mabuting gawa. You see? Fix your eyes on what is honorable, what is noble, what is right, what is praiseworthy. Hindi ba? But that is not enough. That is not enough. Ang kaibigan kong pastor, ang sabi niya, inspiration without, expression will result to depression. Tama ba yun? I don't know. I don't believe 100%. Pero ang sabi niya, inspiration without expression would result to depression. Alam niyo yung mabuting bagay na naisip mo, alam mo yung mabuting bagay na nasa isip mo, at hindi mo ginawa, wala rin, mga kapatid ko. Maganda yung mayroon kang beautiful mind, beautiful way of thinking, and that would result to beautiful deeds or good deeds, mga kapatid ko. But most of the time, nais kong sabihin sa inyo, ang mga ginagawa natin ay lahat ay pinagdidesisyonan ng mga isip natin. And so if we have to agree on that premise, mga kapatid ko, kung ang tao ay mayroong mabuting pag-iisip, kung ang nasa isip niya ay kapuri-puri, mabuti, matuwid, noble, mga kapatid ko, and if most of the time it will be translated to doing, mga kapatid ko, therefore, we can say na ang mga taong mabubuti ang ginagawa sapagkat mabubuti ang kanilang iniisip. It all starts in mind. Ika nga. Kaya kung anong iniisip mo ikaw, ay ganon ka. Sabi nila. Kung ano ang iniisip mo ay ganon ka. That is very debatable, mga kapatid ko, pero nais kong sabihin sa inyo,
Most of the things na atin pong nagawa ay pinagdesisyonan ng atin pong mga puso at isip. And therefore, kung kaya tayo ay nakagawa ng mabuti, sapagkat ang nasa isip natin, nasa puso natin ay mabuti. Kung kaya tayo ay nakagawa ng kapuri-puri, sapagkat ang mga nasa isip at puso natin ay mga bagay na kapuri-puri, mga kapatid ko. Kung kaya tayo ay nakagawa ng mga bagay na marangal, sapagkat ang nasa isip at nasa puso natin ay marangal. Hindi ba? Maraming mga asawa, birthday celebrants, na tumanggap ng bulaklak, tumanggap ng regalo nung sila ay nag-celebrate. Simply because their husbands, their kids, their loved ones, ang nasa isip nila ay magbigay ng bulaklak. Ang nasa isip nila ay maghanda. Ang nasa isip nila ay magbigay ng mga sorpresa, mga kapatid ko. What if wala sa isip nila yung mga bagay na yun? Do you think they can do that? I think not. So kung ano ang pinifeed natin sa isip natin, mga kapatid ko, we have to be careful on what we are reading, kung ano ang pinapanood natin, kung ano ang binabasa natin, kung ano ang pinakikinggan natin. Because most of the time, yan po ay ipaprocess ng ating mga isip. Magiging laman po yan ng ating mga puso at isip. At kapag hindi po natin nabantayan kung ano ang ipinifeed natin sa puso at isip natin, mga kapatid ko, marahil yan po ang nagagawa natin. Yan po ang naipapakita natin. Yan po ang nakikita sa atin at sa mga buhay natin. Guidelines, mga kapatid ko. It seems to me that there is some guideline as far as Apostle Paul is concerned. Mayroon pong guideline. And not only to think. Ano po? It is not enough, sabi ng isang manunulat, it is not enough to have a right understanding, right doctrine. They call it orthodoxy. It should be translated to orthopraxy. Orthodoxy means right doctrine or right thinking. And orthopraxy means tamang practice, tamang paggawa. Dapat ito ay magkasama. If ang atin pong mga pag-iisip ay tama, ang ating iniisip ay tama, ito po ay matranslate sa ating tamang gawa, which is orthopraxy, mga kapatid ko. Sa huli, nais kong sabihin sa inyo, there is one person that you need to think about. We need to think about. If we want to feed our minds with things that are noble, if we want to fix our minds on things that are praiseworthy, if we want to fix our minds on things na kaakit-akit, kaaya-aya, matuwid, banal, mga kapatid ko, we have to fix our minds on Jesus. Kinakailangan natin, mga kapatid ko, na atin pong ituon at atin na pong i-fix ang ating mga kaisipan sa ating Panginoong Jesus. Because to me, mga kapatid ko, I don't know how you understand it. To me, para sa akin, it is Jesus who is being described here, mga minamahal na mga kapatid ko. Look at that. Finally, brothers, let me tell you. If this is not a description of Jesus, whatever is true, who is true? Jesus is true. Whatever is noble, Jesus lived a noble life. Whatever is right, Jesus lived a righteous, perfect life. Whatever is pure, yes. Whatever is lovely, whatever is admirable, anything excellent or praiseworthy, think about such things. If you think of Jesus, He is praiseworthy. If you think of Jesus, He lived a pure life. If you think of Jesus, mga kapatid ko, He is trustworthy. If you think of Jesus, He is the most lovely. And if you think of Jesus, He is the most noble and the person who have absolute righteousness. Kung ako po ang iyong tatanungin, I would say, think about Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory
and grace. As we decide today to fix our eyes on Jesus, ang atin pong makaisipan ay hindi na pabaling-baling kung kanino man, kung sa anong bagay pa man. Things of earth will grow strangely dim. What is dim? Hindi na siya malinaw sa isip natin. Ang mga bagay-bagay sa liputan ito. Hindi na siya captivating. Hindi na maging fixated ang ating mga isip sa mga bagay-bagay sa liputan ito. They will strangely turn dim in the light of His glory and grace. Fix our eyes. Let us fix our eyes on Jesus. Good morning, and may the Lord bless us all. Again, today, maraming mga taong nagulumihan. Maraming mga taong discouraged. Maraming mga tao, mga kapatid ko, ang talagang wala ng pag-asa sa buhay. At just last Sabbath, I hear that somebody wants to end her life. Mga kapatid ko, hindi natin alam, baka isa sa ating mga kaibigan, baka isa sa ating mga kamag-anak ay talagang wala ng pag-asa sa buhay and they don't know what to think. They do not know sino ang kanilang dapat tingnan. Share the video. They might also find hope and life in Jesus sa pamamagitan, mga kapatid ko, ng pag-asa ang kanyang ibinibigay sa atin. God bless us all. Para po sa ating pagtatapos, would like to invite you to sing with us. And let's fix our eyes on Jesus sapagkat alam natin ang kanyang pagdating ay malapit na. Sing with us as we have to sing this song. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong paanyaya at sa inyong paalaala ngayon pong umaga.
tulungan nyo kami, help us to fix our eyes, to fix our minds on what is pure, lovely, honorable, praiseworthy. It gives us an idea of thinking about Jesus, who is so lovely, who lived a righteous life, who is pure in everything that He has done and He is doing, and who is praiseworthy all the time. Dear God, mayroon po sa amin marami sa amin ang nagulumihanan. Marami sa amin ay hindi alam ang gagawin. Marami sa amin hindi tiyak kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. We do not know, dear God. But help us to think about you. Think more of your goodness. Think more of our God. At nawa ang banal na Espiritu ang siyang manguna maging sa aming pag-iisip. So possess us with your power now. Possess us with your power. Tulungan niyo kami na amin pong maituon ang aming mga kaisipan sa inyo. At amin pong magawa ang nais ninyo na aming gagawin. Pagpalain ang lahat ng aming mga kaibigan. Kasama namin sa morning devotional. Some are coming from here in Cavite. Some are in other places, dear Lord. At ang iba ay nasa ibang bansa. From UAE, Dubai, yes, sa US. May mga galing din dito sa Iloilo, Panginoon. Dito sa Pilipinas. Pagpalain nyo kaming lahat. At turuan nyo kaming maging daluyan ng pagpapala para sa iba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sa inyo pong lahat na nakasama namin ngayong umaga, lalo na sa atin pong mga kapatiran, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pananalangin, mga kapatid ko. At gusto naming makasama kayo, hindi lamang sa morning devotional na nangyayari every MWF, Mondays, Wednesdays, and Fridays, mga kapatid ko. We also have our family worship. We are promoting family worship na atin pong ginagawa every Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. So, again, you can share the video para po sa inyong mga kaibigan, sa inyo pong mga kamag-anak, sa inyo pong mga kapamilya. The Lord bless us all.